Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News hatid sa inyo ng Office of the Vice President. Naging matagumpay ang Kasarilayaan 2025 o ang taunang Pride Reception ng OVP na ginanap sa San Fernando, Pampanga kamakailan. Ang ilan sa mga naging highlight sa nasabing pagtitipon, alamin natin sa ulat ni Maribeth Adlawan. We gather today to celebrate Kasarilayaan, a vibrant celebration of the incredible Filipino LGBTQIA+ community, embodying the spirit of love, freedom, and self-expression. This event not only echoes a global Pride Month that began in places far from Philippine shores, but also redefines our unique journey and distinct circumstances as Filipinos. Ngayong taon na ito ay meron na tayong tema. At ito ay bunga ng pag-upo, pakikipag-usap, at dialogo ng ating mga personahe sa Office of the Vice President with the LGBTQ community. So ngayon, may pangalan na tayo. Ang pangalan ng ating celebration at ang ating recognition at ng ating appreciation ng LGBTQ community ay Kasarilayaan. A beautiful portmanteau of kasarian or gender and kalayaan or freedom that encapsulates the essence of our culture and values. This year's Kasarilayaan is guided by our theme, Unity in Diversity, Harmonizing Efforts Towards Inclusive Futures. It speaks to where we are now, a community moving forward, building on our strengths, and continuing to carve out spaces where everyone can thrive. Ito ang nakakaantig na mensahe ni Vice President Inday Sara Duterte sa ginanap na Kasarilayaan 2025 o ang taunang OVP Pride Reception. Tradisyon ito ng OVP upang kilalanin ang katatagan at malaking kontribusyon ng LGBT communities sa lipunan. Pamamaraan din ito ng tanggapan upang makiisa sa panawagan at pagsulong sa pagkapantay-pantay ng bawat isa. Ang Kasarilayaan 2025 ay ginanap sa San Fernando, Pampanga noong Hunyo, kasabay ng Pride Month celebration. Dinaluhan ito ng nasa mahigit 100 na mga miyembro ng LGBT mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Highlight din sa selebrasyon ang formal na paggawad ng livelihood grant sa 48 na mga pinakabagong magnegosyo taday grantees sa bansa. 15,000 pesos na karagdagang puhunan ang natanggap ng bawat isa sa kanila. Ang Magnegosyo Taday ay isa sa mga flagship program ni Vice President Inday Sara Duterte. Ginagawa natin ang Kasarilayaan para magbigay-pugay at sa mga ating kapwa LGBT, no, recognizing their effort in nation building and most likely po ang pagbibigay po sa kanila ng oportunidad kung ano ang mga programa, proyekto at activities na meron po ang Office of the Vice President. Lako, salamat VP Sara Duterte from LGBT Pilipinas Zambales Chapter. Woo! Isa sa mga nakisaya sa selebrasyon si RJ, miyembro ng LGBT Pilipinas Incorporated Zambales Chapter. Kabilang din siya sa mga pinagkalooban ng livelihood grant. Nabigyan tayo ng pagkakataon para mapili na mabigyan ng karagdagang puhunan para sa ating munting negosyo. Po, sari-sari store, meron pong kainan at meron din pong mini salon. Para sa mga LGBT, malaking tulong ang MTD program. Plano ko po doon is ipandagdag ko ng puhunan sa sari-sari kasi malakas po ngayon ang bigasan doon sa amin dahil
habang mura ang bigas, mas magandang idagdag siya sa puhunan sa bigas para mas madami pa siyang kikitain. Ako po ay nagpapasalamat at ako po ay napili bilang isang beneficiary ng Magnegosyo Today program ng inyong programa. Nagpapasalamat po ako dahil malaking tulong po ito sa amin, lalong-lalo na hindi lang sa akin, sa aking pamilya, at the same time sa komunidad ng LGBT. Maraming salamat po. Mula dito sa San Fernando, Pampanga, ako si Maribeth Adlawan, lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino. Valiente News. Mahigit 40 na mga LGBT members pinagkalooban ng livelihood grant ng OVP. Ang kanilang pinasok na negosyo, alamin sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.